Inihayag ng Kremlin na handa si Vladimir Putin makipag-usap kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya matapos muling mag-deadlock ang usapan sa mga Amerikano tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Si Emmanuel Macron ang unang nagsabing dapat makipagdialogo agad ang Europa sa Moscow. At sinabing sinuportahan siya rito ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ngayong araw sa Elysee Palace, binigyang diin nila na sinimulan na ng France ang paghahanda ng pag-uusap sa Russian Federation bilang tugon sa Kremlin. At ngayon, si Emmanuel Macron mismo ay tinatawag ng traidor sa Europa. Pero hindi direkta dahil gusto niyang makipag-usap kay Putin, kundi dahil hindi niya sinuportahan si Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz. Trinaydor ni Macron si Merz at alam niyang kailangan niyang pagbayaran ito. Sa ganitong pamagat lumabas ngayon ang artikulo ng Financial Times na may sanggunian sa mga European diplomat kung saan binanggit na hindi naging kakampi ang presidente ng Pransya sa German Chancellor tungkol sa paggamit ng mga na-freeze na Russian assets sa summit ng European Union. At sa ganitong paraan, pinagtaksilan niya ito. Sa halip, iminungkahi ni Macron ang dialogo sa Kremlin. Pero, ika nga, huwag muna tayong magmadali sa mga konklusyon. Tara, pag-usapan natin ng sabay-sabay ang sitwasyong ito. Ako si Alexi Pichi, tara't pag-usapan natin ng detalyado ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito, at mga kaibigan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon din kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong dumating. Kamakailan, iminungkahi ni Emmanuel Macron na muling makipag-usap ang Europa kay Vladimir Putin dahil bigo ang Estados Unidos na makamit ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dahil dito, magpapatuloy ang digmaan at kailangang maghanap ang Europa ng sariling solusyon. Susunod, narito ang sinabi ni Emmanuel Macron. Makakamit man ang kapayapaan sa negosasyon ngayon o makahanap tayo ng paraan para muling buksan ang usapan ng mga Europeo sa Russia sa malinaw na kondisyon at pakikipagtulungan sa Ukraine. Sa ganitong sitwasyon, mainam muling kausapin si Vladimir Putin. Kung hindi, mapipilitan ang mga lider ng Europa na makipag-usap sa isa't isa at sa mga kinatawan ng Estados Unidos. Natatalakayin naman ang sitwasyon kasama ang Russia. Ayun lang. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kung napag-usapan nila ni Macron ang planong direktang dialogo ng Europa sa Russian Federation at kung susuportahan niya ito. Inamin ni Zelensky na binanggit ni Macron ang tanong kung ano ang gagawin ng mga kaalyado kung hindi mapigilan ng Amerika ang Russia ngayon at sa hinaharap. Si PK Zelensky, sinabi ko kay Macron at inuulit ko ito ng tapat. Kailangan nating ipaglaban ang Amerika. Kailangan nating ipaglaban ang format kung saan kasama natin ang lahat ng kaalyado. At naroon ang Amerika bilang tagapamagitan at naroon ang mga kaalyadong Europeo na sumusuporta sa atin. Palagay ko, matibay ang alyansa at dapat natin itong ipaglaban. Kung hindi ito magtagumpay, tiyak na mag-iisip ang lahat ng ibang mga opsyon at ibang format. Inanunsyo sa Kremlin na bukas si Vladimir Putin sa dialogo kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya. Inihayag ito ngayon ng Press Secretary ng Pangulo ng Russian Federation na si Dmitry Peskov. Itutuloy. Sinabi ni Emmanuel Macron na handa siyang makipag-usap kay Putin. Mahalagang tandaan ang sinabi ng Pangulo sa direktang linya. Ipinahayag din niya ang kahandaang makipagdialogo kay Macron. Kung may magkaibang politikal na kagustuhan, dapat itong ituring na positibo lang. Ang posibleng pag-uusap ng mga pinuno ng Estado ay dapat nakatuon sa pagsubok na maunawaan ang posisyon ng isa't isa at hindi lang basta sa pagbibigay ng leksyon. Si Putin ay laging handang magpaliwanag ng tapat at sunod-sunod. Pero alam nyo, hindi si Peskov ang dapat magsalita tungkol sa pagbibigay ng leksyon. Dahil si Putin naman ang laging bumabalik sa mga Pecheneг, nagbibigay ng kung ano-anong aral ng peking kasaysayan sa kahit sinong nakikita niya at kung ano-ano pa. Pero sa totoo lang, matagal nang malinaw ang posisyon ng diktador na si Putin. At sa huling direktang linya, sinabi niya na hindi siya umaatras sa posisyong inihayag pa noong 2024. Inuutos niya sa Ukraine na iurong ang tropa sa Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia at Kherson at talikuran ang pagiging miyembro ng NATO. Matagal nang iginiit ng pamahalaan ng Ukraine na hindi nila uurong ang kanilang tropa mula sa mga rehiyon ng Ukraine. Di ko na rin maisip kung ano pang bagong gustong marinig ni Emmanuel Macron kay Putin.
Hindi kailangang pakiusapan si Putin, dapat siyang labanan ng matindi. Ngunit iba ang ginagawa ni Macron ngayon. Tinanggap ng palasyo ng Elysee ang nais ni Putin na makipag-usap kay Macron at naglabas sila ng pahayag. Dapat tayong matuwa na hayagang inaprubahan ng Kremlin ang ganitong paraan. Magpapasya kami sa mga susunod na araw kung ano ang susunod na hakbang. Binigyang diin ng kampo ni Macron na anumang negosasyon sa Moscow ay gagawin ng transparent kasama si Pangulong Volodymyr Zelensky at mga Europeo. Layunin ng Paris na makamit ang matatag at pangmatagalang kapayapaan para sa mamamayang Ukrainian. CP. Ngayon na mas malinaw ang posibilidad ng tigil putukan at usapang pangkapayapaan, mahalagang makipag-usap muli kay Putin. Kung ano talaga ang pakinabang, mahirap pang maintindihan sa ngayon. Pero ipapaalala ko na ang huling beses na nag-usap ang mga presidente ng Russia at France ay noong ika-1 ng Hulyo, 2025. Hindi pa sila nag-usap. 3 taon na mula nang magsimula ang malawakang pananakop ni Putin sa Ukraine. Gayunpaman, ang huling tawag sa telepono ay hindi nagbunga ng anumang makabuluhang resulta. Ngunit hindi pa rin ito ang dahilan kung bakit tinawag na traidor ni Friedrich Merz si Macron sa Europa ngayon. Ayon sa Financial Times, sinubukan ni Kanselyer ng Alemanya na si Friedrich Merz na kumbinsihin ang mga lider ng European Union na gamitin ang 210 bilyong euro na nakapirming ari-arian ng Russia para tulungan ang Ukraine. Pero nang sinubukan niya ito, napagtanto niyang wala siyang pinakamahalagang kaalyado, si Emmanuel Macron. Ipinangako ng pahayagan na sa loob ng 1 linggo bago ang susunod na summit sa Brussels na naganap noong Disyembre, 19 hindi hayagang tumutol ang Pangulo ng Pransya sa mungkahi ng Alemanya. Sa pribadong usapan, nagbabala ang grupo niya sa legalidad ng inisyatiba at nagbabala na ang Pransya na may mga utang ay mahihirapang magbigay ng pambansang garantiya kung sakaling kailangang ibalik agad ang mga ari-arian sa Moscow sa maikling panahon. Babanggitin ko ang CP mula sa Financial Times habang dumarami ang mga bansang tulad ng Italia na sumasali sa Belgium kung saan karamihan ng mga ari-arian ng Russia ay naroon. At ang gobyerno na mula pa sa simula ay tumutol sa planong ito, si Macron ay sumama sa kanila. Inilibing ang ideyang ito. Ipinagkanulo ni Macron si Merza at alam niyang kailangan niyang pagbayaran ito. Dahil napakahina niya, wala siyang magawa kundi suportahan si Giorgia Meloni. Ayon sa mataas na opisyal ng European Union, ayon sa Financial Times, ipinapakita ng sitwasyong ito ang bagong dinamika sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking bansa sa Europa. Sa isang banda, lumitaw ang tunay na maagap na Alemanya at sa kabilang banda naman ay ang Pransya na nag-aatubili. Pag-upo ni Friedrich Merz sa kapangyarihan, muling lumakas ang Berlin habang ang Paris ay naisantabi sa ikalawang kalahati ng huling termino ni Macron dahil sa mataas na utang at politikal na kawalang tatag ayon sa pahayagan. Sinira ng hindi pagkakapantay-pantay ang pag-asa para sa seryosong pag-reboot ng prangklina. Ayan, gaya ng nakikita nyo. Ang Pransya at Alemanya ang palaging makina ng European Union. Minsan kasama ang Gran Britanya. Pero matapos umalis ang Briton, sila na ang pangunahing puwersa. Si Friedrich Merz ay nagdeklara na pangunahing prioridad niya ang ayusin ang relasyon sa Pransya dahil ang naunang si Olaf Scholz ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Magbabahagi pa ako ng isa pang sipi mula sa Financial Times. Sa mga programa ni Friedrich Merz, kabilang ang pagpapalakas ng depensang Europeo laban sa hindi tiyak na administrasyon ng United States, pagtigil ng Alemanya sa pagsalungat sa enerhiyang nuklear, at pagbabawas ng regulasyon ng European Union. Simula noon, napilitan ang lider ng Alemanya na makipag-ugnayan kay Macron na nawalan ng impluensya at may limitadong kakayahang tumanggap ng obligasyon. May tumatanggap ng pinansyal na tulong, ganap na pagpapalit ng papel kina Macron at Merz. Sa nakaraang pamingkataon, naniniwala ang palasyo ng Elysee na ang kahinaan ng Alemanya ay nagpapahina sa aksyon ng Europa. Ngayon, may kanselyer na alam ang geopolitika at gustong mas makibahagi para sa Europa. Ngunit ang Paris mismo ngayon ang hindi kayang tuparin ang bahagi nito sa kasunduan. Mga kaibigan, ilagay ang inyong opinyon sa mga komento ng episode. Mahalaga ito. Ano ang pananaw ninyo sa mga inisyatiba ni Emmanuel Macron at sang-ayon ba kayo? Sa artikulo ng Financial Times, sinasabing nagpapakita ng kahinaan si Macron ngayon, lalo na sa liwanag ng kanyang panawagan na makipagdialogo kay Vladimir Putin.
Kaibigan, dito ko muna tatapusin ang usapan. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanilya para makatanggap kayo ng abiso kapag may mga bagong episode. Mga kaibigan, kung naging interesante at kapakipakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang aming trabaho sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang suporta na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong donasyon ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.